Ang nakakalungkot lang yung ilang mga kasama natin sa Kamara na yung mga statements nila, no? I think they should be very careful with their statements. Lalo na yung mga tumatakbong senador. Yan na. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Yan ang mga dapat po natin pinag-uusapan dito sa PH Update. Yung mga issue na pilit hong tinatakpan dyan sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Di ho ba kayo nagtataka kung kailan magre-recess na, doon ho nila biglang minadali yung impeachment na yan? Kasi ho alam ho nila mga kababayan na habang naka-break ang sesyon, doon ho natin pupukpukin yung issue ng kulang-kulang na BICAM report. Kaya naman, dito sa video na to, balik na ho tayo sa totoong issue. Tigilan ho natin yung impeachment na yan. Wala hong kwenta yan, sa totoo lang ha. Wala hong kwenta yung impeachment na yan. Balik ho tayo doon sa kulang-kulang na BICAM report. Yung napakalaking pondo na kung saan-saan pinaglalagay nitong si Tambaluslos. Klasong kriminal ho ang kakaharapin niya. Ipapaliwanag ho yan itong si dating Speaker Pantaleon Alvarez. Nandyan din ho. Itong isa sa ating mga kandidato, itong si Attorney Jimmy Bondok. Palakpakan! Okay, na nga ba sinasabi natin? Yaang si Attorney Lambino. Palakpakan! Ito kasing si Attorney Ferdi, sabi ko sa kanya, tumakbo na siya eh. Ayaw niya, hindi niya ako pinaniwalaan, pero kung tumakbo ka, Attorney Ferdi, nasa top 10 ka, sigurado. At itong, hindi ko kilala tong isa na to. Pero bago yan mga kababayan, alam nyo na ako gagawin. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Abangan nyo mga kababayan yung ating, magiging co-host dito sa PH Update. Abangan nyo lang mga kababayan, magkakaroon ho tayo ng co-host. Siguro kung hindi siya busy once a day, makakasama ho siya natin dito. Kaso, na-intimidate ako dun sa alin na yun. Masyado ko kasi matapang. Baka pati ako sigawan, mahirap na. Ayusin ho muna namin yung terms. Baka sa kalagitnaan, dun ako bigla akong pukpukin eh, no? Abang lang ho mga kababayan, magkakaroon tayo ng kasama dito sa PH Update. Siguro mga once a week o once a day, makakasama ho natin siya sa vlog. Pero bago yan mga kababayan, wag kayo. Yung iba kasi mga baguhan dito sa PH Update, no? Siya like at subscribe. Sa mga nagpapakulay dito sa video na to, ngayon pa lang ho, nagpapasalamat na ako sa inyo. Maraming salamat ho mga kababayan. Pakinggan ho muna natin itong banat nitong si Senator Joel Villanueva doon sa mga apuradong kongresista na minamadali ho sila diyan sa impeachment na yan itong si VP Sara. Sila inupuan nila tapos ang Senado gusto ho nila magmadali sila. Ito, pakinggan ho natin ang interview niya. Chief Justice Corona, if you recall, the late Senator Nene Pimentel said, ano ba ito, nagtatrial tayo, napakadaming kulang ng rules. Nagtatrial na. Wala pang rules pala sa ganito, sa ganyan. So ito, kailangan ayusin po ito. Ano ho yung pinaka-point ko? I think ang best way to look at this is magiging makatarungan ba ang trial? Magiging credible ba? At magiging transparent ba ito sa ating taong bayan? Yun lang po yung pakialam ko at yun lang yung kaya ko pong sabihin. Dahil yung merits of the impeachment, hindi ko pa nakikita po actually. Kakabigay lang po sa amin. Whether na pag-aralan ito o hindi, it's beside the point. Ang nakakalungkot lang yung ilang mga kasama natin sa Kamara na yung mga statements nila, no? I think they should be very careful with their statements. Lalo na yung mga tumatakbong senador. Pero ayun. Hoy, Franz Castro, special mention ko dito kay Senator Joel Villanueva, yung mga tumatakbong senador. Isa lang naman ho yung apurado diyan na tumatakbong senador eh. Yaang si Franz Castro. Huwag niyong madaliin. Tagal hong inupuan dyan sa House of Representatives yung impeachment na yan eh. Impeachment muna ho tayo bago tayo sa dito sa issue nitong criminal case. Isinampa laban dito kay Tambaluslos. I think it's important to note that the impeachment, articles of impeachment reached the Senate an hour or a few minutes before we adjourned. Okay? It's been with the House Section for more than 2 months, di ba? Alam natin yan. So yan,
klaro sa atin lahat yun. I just don't feel like I have to comment on anything that has to do with the impeachment trial because I will be sitting as a judge. Forthwith yung nakalagay na word sa ating constitution, so talagang may trial na. No? Now, you look at the history of impeachment trials in this country. Walang binigay sa Senado na kung saan the next day magkakaroon kayong trial. Walang binigay sa Senado na articles of impeachment and you expect a trial right away. Lalong-lalo na walang binigay na articles of impeachment sa Senado na in a few minutes or an hour or so mag-a-adjourn ang Senado at papasok ang eleksyon. So, lahat yan, facts po yan, no? Facts din po na isasama natin sa isang fact na kalahati ng Senado, 12 of our colleagues will only stay as a senator. Ang mandate nila is only until June of this year. June 2 ang aming pagbabalik. So why am I saying this? You cannot even muster a quorum kung 12 lang yung senador. Balikan ko ulit yung history ng mga trials. It takes 2 months or 6 weeks at least sa kasaysayan bago magkaroon ng trial. Bakit? Hindi po pwedeng mag-trial agad ng walang rules. Pag tinignan niyo yung impeachment rules, napakadami pang kulang. Paano i-dispose ang mga motions? Paano i-decide ang quorum? Kanina binanggit natin 12, kalahati mawawala na, di ba? Anong robe ang susuot? Papayag ba si Sen. Nancy na yung robe ganung kulay? Kasi medyo si Sen. Nancy. Nako, yan ho talagang pinaka-problema natin dyan sa impeachment na yan, yung susuotin na robe, kung anong kulay. Pag nagkataon, baka himasin niya si Senator Nancy Binay, himasin tapos si pahid sa katawan. Nancy sa kulay ng robe. Ni isang senador kahapon o kamakalawa ay walang nagsabing ito ay importante at ito ay dapat i-prioritize ng Senado. Not one. So we were so focused on what we wanted to accomplish and I think we even overachieve yung aming goals dito sa Senado para ipasa itong napakadaming third reading, napakadaming bills and resolutions na ipinasa ngayon ng Senado. Kung titingnan nyo, parang isa ito sa pinakamadami sa kasaysayan itong window na ito. Sabi ni isa. Kaya ako, we commend our Senate President na focus siya sa trabaho and what is really important. Yun yung ginawa ko ng Senado. Ayun na nga mga kababayan, no? Kaya para doon sa mga congressman na minamadali itong impeachment na to, kalma lang kayo, aabot tayo dyan, ba't operado kayo? Pag ba natanggal na si VP Sara, matatapos na yung mga gutom, problema, korupsyon sa ating bansa. At speaking of corruption, ito na, punta na ho tayo sa ating main event, ika nga. At ang ating main event dito sa video na to, nagsalita na itong ating mga magigiting na senatorial candidate. Tanggalin na natin si Senator Joel dito, di na natin siya kailangan dyan. Dito ho tayo. Punta ho tayo dito sa mga malulupit talaga. Ito, kilala nyo naman ho ito, dating speaker to. Ito, abogado di Campanilla. Ito naman ho, itong si Atty. Lambino. Itong si Atty. Malulupit ho yung mga yan. Pakinggan ho natin. Okay. Magandang umaga po sa atin. Yung? Yan na. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report
May mga blanco po rito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. No. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Grabe naman ho yan. Typographical, grammatical, wala nga nakasulat. Pambihira yan, di ba, Speaker Bebot? Kaya kailangan talaga kasuhan yan. Lahat sila, pati ang saldi ko. Ubusin natin. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng BICAM at hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa General Appropriations Act, GAA? Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung mayroong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Yung! Okay. Ang matindi ho dito mga kababayan, congressman na ho itong si Congressman Bebot nanghihingi na ng enrolled copy ng nung kopya nung enrolled bill. Ayaw pa ho siyang bigyan. Ganun no, napaka secretive ho talaga nila diyan sa House of Representatives ngayong mga panahon na to. Yung mga dokumento na dapat sana readily available sa ating mga kababayan, sa mga congressman, yung mga mismong merong katungkulan na ho, hindi ho nila makita. Hindi ho nila mahawakan, hindi ho nila mahipo. Okay. Baka may viewers ka, Atty. Raul Lambino. Viewers. Well, tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez, no? Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report i-approve yan ng House at i-approve din yan ng Senate. Maraming blanco doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo. Ang nagsabi na yung technical working group ang gumawa na ng tinatawag nilang insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa BICAM? Wala Meron bang journal of proceedings? Wala silang maipakita. So, dito siguro ay kailangang maimbestigahang mabuti itong mga members ng Technical Working Group. Technical Working Group sa Senado, Technical Working Group sa Kongreso, at sino-sino itong mga membro ng Technical Working Group. At mag-execute sila ng kanilang affidavit. Kung talagang bang meron silang ginawang insertion dito o ano pa man para ma-fill in the blanks yung enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil
ay statement nang galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung technical working group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga BICAM report. Na may pirma naman yung mga members ng BICAM committee sa House at saka sa Senate. Sa tinagal-tagal ko ring staff, Speaker Bebot, dyan sa Kongreso magmula 87 hanggang sa Senado, ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado, na nagkaroon ng bicameral conference committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. At kung ito rin ay sinabit nila doon sa plenary session para i-approvean nila, asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Bibot, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon na mga insertions. Yun lamang po. Attorney Brady, bago natin umpisa ng Q&A, okay na? Boss, sino na magtatanong? Carlo Mateo ng DCWB. Speaker, former Speaker, ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino pa ho ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Sa akin pagkaalam, no, pwede akong i-correct ng aming mga abogado rito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Yeah. Number one, siyempre si Martin Romualdez. Naku, Pangalawa, ewan to. itong si Saldico. Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalipe Naku, ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakanan nito lahat. Siya ho ang author nito. Ngayon, siyempre ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang BICAM report. Pambihira talaga. Ngayon, bakit Oy, shoutout Stella Kimbo ha. Kailangan pala ho natin palakpakan na pasalamatan itong si Stella Kimbo. Naging solido ang kaso laban dito sa mga individual na to dahil dito kay Stella. Maraming salamat, Stella. Roon ng 241 billion na additional budget doon sa gaan na pinirmahan ng Pangulo. Ngayon, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction kung ano yung inaprubahan ng Kongreso sa plenary. Dahil kung ito ay magkaiba, ay malaking problema yan. Tsaka sila ho, dyan sa House of Representatives, ang ano ho nila, yung aangas nila, yung pasumpina, patawag si ganito, isumpina yung mga dokumento. Ganyan ho sila dyan sa House of Representatives. Pero dito sa isa na to mga kababayan, pagka sila nang gumawa ng kalokohan, sino ang magpapasumpina sa kanila? Supreme Court. Kung di pa tayo tatakbo doon, hindi ho natin makikita yung enrolled bill na yan, yung kopya ng enrolled bill. Kaya meron ho talaga tayong problema dito sa visit na sistema na to. Ay, pagka sila ho kunyari, subpina dyan sa COA, dahil dokumento dalhin dito. Pagka hindi dinala, naku, yari ka, pwede kang makontempt.
Pwede kang ipatawag at talagang duduru-duruin ka ni Paduano, di ba? Pero sila ho mga kababayan, kasama na nila yung mga dokumento na dapat sana available yan kahit sino gustong kumuha makikita. Wala ho mga kababayan. Ano nga, sa kanila lang, nandun na sa opisina ni Tamba, sila lang ho nakakakita. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Nako, yari kayo dyan. Ako may suspetsa. Anong problema? Ba't ayaw mo ilabas? Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability magsishift, mapupunta sa Office of the President. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Hindi sila. Kaya malaking problema. Siguro mabuti ilabas na nila yung enrolled bill para naman makumpare natin. Tama ba yan? O pareho ba yan? Nung inaprobahan ng BICAM, inaprobahan ng plenary. Okay. Maidagdag ko lang sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito. Para yun ang pag-usapan. Para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga. 241 billion. Kaming mga ordinaryong tao, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. 241. Kaya kami ni Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch, we joined hands with Speaker, with Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents. Yun. Yan na ho yung tinutukoy netong si Attorney Vic Rodriguez, yung falsification of legislative documents. Yan ho ang ginawa nila, no? Kailangan ho talaga may managot dyan sa kabalbalan na yan. Dapat kung merong mangkulong yan, dapat parusang bita yung ng parusa niya para ubusin na, maubos na ho talaga itong mga walang yan nato sa gobyerno. Para dito sa mga politiko na to, pagka ho ba merong nagsasalita ng ganito sa inyo, ano ba nararamdaman nyo? Naku, curious ako kasi hindi lang naman ho tayo nagsasalita ng ganyan sa kanila. Hindi pong galit talaga, yung kulang na lang sabihin mo, ba't di ka pa, di ba? Nakakaano ho masaya ho ba kayo dyan? Sabagay, no? Ano na ho yan Kumbaga yung tenga nila, natakpan na ng pera, kaya wala na ho silang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Basta ang importante, marami silang bahay sa Spain, sa Forbes Park, saan pa ba? Marami ho silang sa iba't ibang lugar. No? Yun ang ginawa nitong mga walang yang to. Nagbibili ng mga mamahaling mga kagamitan, mga bahay, lupa sa iba't ibang, yung mga exclusive yung mga mamahaling lugar. Doon sila nagbibili. Ganyan ho sila kawalang yan. Which is a crime. Krimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code but in view of the amount involved. It is a crime against the Filipino people. Okay. Hello, good morning po. Noel po ng PTV News. Attorney Topacio, clarify ko lang kailan nga ipapasa yung pag-file, anong date? Sa Lunes po, itong darating na Lunes, February 10. Kung hindi ako nagkakamali, ako ay tama. Kong Alvarez, you have mentioned earlier that yung mga blank was filled out by the TWG of House of Representative and Senate. So do you have the names as well, sir? I-include mo rin ba sila sa pag-file? Mapapasama yan sila siguro sa Jando. For soundbite lang po, sir, pag-explain further yung Jando. Ito po yung mga hindi natin pinapangalanan ngayon, no, sa complaint. Pero later on, lalabas din yung mga pangalan nila. One more question na lang po. For Attorney Bondoc and Congressman Bebot, na-mention po kanina ni Attorney Topacio na kaya may nadali yung impeachment para matabunan ang issues. Sa inyo pong dalawa, kasi pareho po kayong nasa side ng mga Duterte. Hindi po kaya ito magiging isang political war?
Una po sa lahat, gusto ko rin linawin talaga na ito po ay hiwalay sa aking pagiging kandidato, no, tong filing. I am acting in my capacity as National Officer of the PDP Laban dahil ako po ay chairperson ng arbitration committee ng PDP Laban. So I'm really on the legal team of PDP, no? So needless to say, siguro lagi namang may political aspect ang mga ganito, but we are really fighting against the corruption here that is nasa institusyon, no? Wala po itong kinalaman sa politika. Very little to do with politics. Napakalinaw po, as a lawyer, I am speaking as a lawyer, na lahat po ng elemento ng falsification of legislative documents ay naririto. Dahil yung GAA po, ang problema natin dito is napaka-technical. Kaya hindi po nakikita ng taong bayan yung paglilimas ng kaban natin. Ang trabaho namin dito in filing the case ay para bigyan ng ilaw, no, ng liwanag kung ano ba yung specific mechanism ng korupsyon at kung paano nililimas. Kasi lahat tayo ginagamit yan no, yung terms na nililimas ang kaban ng bayan. Paano? Ito po sinasabi namin kung paano ginagawa. And now, sabi nila, matagal nang nangyayari yan. Ang gusto naming masabi sa inyo, it is in unprecedented amounts ang ninanakaw po sa taong bayan. Grabe. Kailangan po maging malinaw yan. Gusto ko lang linawin din na itong pag-file namin ng criminal cases, hindi po kasama sa politika ito. Malinaw na mayroong krimen na nangyari. Malinaw na Martin Romualdez, Saldico, at Mr. Dalipi committed a crime against the Republic of the Philippines. Hiwalay po natin yung politika dito. Mag-focus po tayo doon sa krimen na nangyari. Follow-up question si Carlo Mateo, DCWB. Sir, kahit sino, si Sir Jeco magbantay po siguro. Meron ba tayong draft na dyan ng complaint para maipakita natin sa mga mamamahayag yung kung ilang pahina rin po yan? Yung pong draft, pinapine-tune pa po So, by Monday na lang po. But gusto ko lang po linawin bakit kasali po dito yung Citizens Crime Watch. Wala po kaming pakialam sa politika. Kung sa tingin po ninyo sumasali tayo sa pamumulitika, hindi po. Pagkat tinignan ko po yung draft ng complaint, kinakailangan po talagang bumoses tayo pagkat pinaglalaban po natin dito ay yung karapatan po ng mamamayang Pilipino. Ang isa po sa advokasya, kahit noon pa po ang advokasya ng Citizens Crime Watch ay labanan po ang korupsyon. Siguro naman, lahat tayo kumbinsido na yung mga nadidinig, nakikita natin, nababasa natin, talagang talamak po ang korupsyon sa ngayon. At hindi po tayo kinakailangang manahimik, kinakailangan po hindi lang tayo bumoses at sumali po tayo sa mga hakbang na mahabol po natin kung sino man ang mga sangkot dito po sa ganitong anomalya. Tinitingnan ko po yung niratify na BICAM report. Napakalaki po ng pondo na napunta sa NIA. Kami po sa Bicol Region, tiningnan namin yung mga projects ng irrigation ng NIA. Sa laki po ng pondong ibinigay po ng ating gobyerno, napakarami po mga palpak na mga proyekto, lalo na po yung mga irrigation. At marami pang pondong inilalagay nila pagkat tayo hindi natin nasisilip yung anomalya dito pagkat nasa kabukiran po yung project nila. Pero karamihan ng kanilang mga proyekto ay palpak at hindi po gumagana ang karamihan sa mga proyekto nila. Kaya yun kasi yung isa sa mga pumapatay sa mga magsasaka. Yung presyo ng patubig, yung crudo, di ba? O, patubig. Ngayon, yung dapat sanang papasok ang pamahalaan para kahit papaano maibsan
yung gastusin ng mga magsasaka para kahit paano lumaki ang kanilang kita kasi linilista ho yan eh. O, pagka umpisa pa lang, yung binhi, o yan, pagkalibre na yan, o free na yan, o papaayos yung bukid, papaayos, tapos tatanim yan. Mula doon sa pagtatanim, linilista ho yan, kurudo, merienda, pagkain, gasolina, lahat to, linilista yan. Eh kung pagka nawala na yung kurudo para sa patubig, edi laking ano ho nun. Laking ginhawa sa mga magsasaka. Kaya huwag ho kayong maniniwala pagka sinasabi ng administrasyon na to, sama-sama kayong babangon muli. Tayo, hindi ho tayo makikisama dyan. Baka sama-sama tayo magiging bangag muli. No? Kasi ano ho yung mga yan mga bangag ho yung mga yan. Lalo na yan si Marcos. Naku, mambubuti Kami na. po sa Citizens Crime Watch, lahat pong mga hakbang na naglalayong malabanan po ang korupsyon, kami po ay palaging naandyan. Idagdag ko lang, baka sabihin nyo, Citizens Crime Watch was organized para lang labanan ang Marcos government. 1992 pa po ay buhay na ang Citizens Crime Watch. 1992, ang founder namin ay yung yumaong si Jose Malvar Villegas, Attorney Jose Malvar Villegas. We are SEC registered. We have been accredited as a COMELEC watchdog in so many elections. At just to prove to you how non-partisan we are, while we were the ones who sued Garin, Congresswoman Garin, for the Dingbaxia scandal, 3.5 billion lang ngayon, lang because kung kukumpara rito, that's peanuts. Ngayon ay nasa Sandigan Bayan. Dinimanda rin po namin si Commissioner Guanzon for graft na ngayon ay nasa RTC Bulacan na. Lahat po yan ay may probable cause. Even during the time of Duterte, dinimanda po namin si Secretary Ramon Lopez for allegedly allowing large-scale tax evasion by Hyundai Motor Corporation. So, kahit sino po, kahit under any administration, kung may nakikita kaming anomalya, dinidemanda po ng Citizens Crime Watch. Wala po kaming tinitingnan kung sino, tao ni Duterte, tao ni Noynoy, tao ni Marcos. Kung may nakikita kaming mali, ay dinidemanda po namin. And modesty aside, maganda naman po ang aming batting average sa Office of the Ombudsman at sa Piskalya. Thank you po. Okay. Question po for Mr. Magpantay. Okay. I'm just Ignacio po from Abante Radyo po. Sir, tanong ko lang po, gaano po ka-importante na ang Citizens Crime Watch po ang magsampa ng kaso at bakit hindi na lang po individual? Ang pagsasamba po kasi ng kaso hindi po madali. Kinakailangan po natin kumuha po ng kakampi dito. Pero nabanggit naman po ni Speaker Alvarez kanina na ito po ay walang relasyon sa pagiging kandidato nila. At kami naman kung sinong makakatulong sa pagsasampa ng kaso nilalapitan po namin. Pagkat sa dami na po ng ang napakahirap po kasi yung maghanap ka ng dokumento. Just imagine yung kukuha ka ng dokumento sa isang ahensya, malamang sa hindi ka bibigyan nila. So pag ganitong mga sitwasyon po, siguro mas maganda kung hindi lang sila, kundi tayo lahat. Tayong mga mamamayan, tayo po ang bumoses, tayo ang gumawa ng paraan kung paano po natin masasampa ng kaso. Itong mga tao na nasa gobyerno, nasasangkot po sa ganitong mga problema, sa ganito po mga anomalya. Okay. May katanungan from DWIC. Sa mga kagalang-galang nating nasa harapan sa pamumuno ni Congressman Alvarez, dati nating speaker, sa inyo pong lahat, ako po si Rene Alonso ng Usapang Kapayapaan, Usapang Pangkaunlaran ng DWIC. DWIC. Yes, sir. At meron lamang po akong gustong linawin at mabigyan nyo ng kaliwanagan para po sa kaalaman ng lahat. Ano po ba ang pagkakaiba nito sa isinusulong na complaint nila Congressman Ungab? Para po magkaintindihan tayong lahat. Salamat po, sir.
Yung complaint po na sinusulong nila Congressman Ungab, petition po yun sa Supreme Court to declare the 2025 General Appropriations Act unconstitutional. Ito po yung sinusulong namin dito ay yung criminal case laban po kay Martin Romualdez, Manix Dalipe, Saldico. Yun po. Any question? Follow up? Hello? Hello? Bante, from Abante. Any questions? Boss? Maaari ko bang linawin ng konti para talagang nakikita ng taong bayan yung difference? Yung sinasabi po ni Speaker Alvarez, dalawa po yan, no? Yung constitutionality, yung kila Kong Ungab. Sina-challenge nila yung mismong GAA na may mga na-violate sa Constitution. No? Hindi siya naaayon sa sinasabi ng Constitution, halimbawa sa edukasyon, na dapat highest budgetary priority, etc. Ito pong ipafile natin ay dun sa mga gumawa. Criminal punto na action dahil nag-falsify sila ng dokumento, pinolsify nila yung BICAM report. Kaya po hiwalay siya na issue. Kailangan malinaw po yan sa taong bayan. One more question from me. Para kay Kong Alvarez, kung mayroon po bang mga congressman din na nag-express to support this filing of case? To be honest about it, sa ngayon, wala pa. Wala pa. Kasi dahil malaki rin yung mawawala, no? Wala ng akap, no? So walang gustong sumama talaga. Parang Lone Ranger to. Sorry, Pwede, may ano ka ba? Sabihin ka? Dadagdagan ko lang, maaring mag-isa siya, pero as history has taught us time and again, one man can make a difference. May bago tayong mga katanungan, mga kaibigan, kapatid? Meron ba? Ha? Sa palagay niyo po mga sir, paano po kayo matutulungan ng sambayan ng Pilipino sa labang ito dahil ito ay para sa lahat, hindi para sa kukunting grupo lamang? Well, una-una, i-clarify ko rin lang, dahil si Ferdy at ako, pareho kaming abogado ng Citizens Crime Watch noon pa nung nandiyan pa si Dante, buhay pa si Dante Jimenez. Ito sana si Ferdy yung kandidatong senador ng PDP. At sa totoo lang, dahil sa Davao, ando doon si Speaker Alvarez na siyang pinuno ng reforma. Ninominate ko siya na kandidatong senador for PDP. Pinasumpa ko sa PDP. Pero nabaliktad, sabi niya sa akin, partner, hindi ko maiwanan yung legal profession ko at saka Citizens Crime Watch. Ikaw na lang yung isusubo ko dyan. So nasubo ako dito sa Senado. Tapos tinawagan ako kagabi, tulungan mo naman kami ritong maipaliwanag itong isasampang kaso ng Citizens Crime Watch against yung mga leaders of Congress sa falsification na ginawa nila. So, ito nandito ako ngayon. Maliwanag kasi yung sinabi nga ni Speaker Alvarez kanina na parang heroine si Congresswoman Estela Kimbo kasi umamin siya na talagang ang nag-insert ay mga technical staff ng House or even the Senate. So that is practically already an admission. It's not a confession, but it is an admission under the rules on evidence against interest. Kasi, yes, because there is a question of fact. It's a fact already. No? It's not yet a question of law. Pag confession kasi, question of law na yun, wala nang lilitisin. But she has admitted that indeed, may mga blanco dito sa sinasabing BICAM report. So yun ay maliwanag na malaking basihan ito para umusad itong kaso na sinabi nga ni Attorney Bondoc, falsification of legislative documents. At iyan ay nandoon sa ating revised penal code yan. There may be other cases later on that would still come up
depende na po yan sa makakalap na mga ebidensya kasi katulad ng sinabi ni Speaker Bebot, ay wala pang binibigay na kopya ng enrolled bill na GAA. At sa akin naman palagay ay importante rin na maimbestiga itong mga technical staff ng Kongreso at saka Senado kung totoo nga ba yung sinasabi ni Congresswoman Kimbo na sila yung ministerial function na raw nila na isingit kung ano man yung mga dapat na i-fill in the blanks. Upon the instruction, by whom? Yan ang ating tatanungin. Sino nagbigay ng instruction? Siyempre, alam na rin natin kung sino nagbigay. Nasabi na ni Speaker Bebot. And these are the personalities that will be included in the complaint that will be filed together with the non-identifiable personalities na pinapangalanan ngayon na John Doe and Jane Doe. So, marami pang mga pangalan dito na mga sasama later on. Thank you. O may katanungan pa Manila Bulletin. Teka, liwanag. Gusto ko lang humingi ng clarification kay kay Atty. Lambino. Ano yung sinasabi niyang si Stella Kimboy parang heroin? Ibig sabihin nakaka-addict siya. Nako, yan ang aba sinasabi natin. Talagang hihirit pa tong si... Anuin mo yun? Kalaruhin mo yun? Ba yung mabigat yun? Hero na lang, hero. Heroin female hero. Kala ko nakaka-addict si Stella eh. O naman mahirap na. Kalaruhin mo yan ba? Ano ba yan ngayon? Gusto na ba yan ngayon? Meron pong katanungan from Manila Bulletin kay Joseph Pedrajas. Saan po pa-file yung kaso and sino yung complainants and respondents? Sino po pwede sumagot? Sino yung complainants and respondents? Ang kasama po ng Citizens Crime Watch dito si Attorney Jimmy Bundok at si Speaker Alvarez. Citizens Crime Watch po yung pinaka-complainant. Okay. Sa Quezon City, no? Quezon City. Sa Quezon City Prosecutor's Office po. Bukas po yan, Monday po, Monday 10:30 ng umaga. Sir, sa ipagpamanin niyo po at para pong hindi nasagot yung katanungan ko kung paanong makakatulong ang mga mamamayan natin sa ating ipinaglalaban at paano kami makakatulong kung sakali. Kami ba ay maghihintay na lamang ng resulta ng legal matter na ito or ano po ang inyong masasabi? Alam niyo po, napakalaking tulong ng sambayanan dito. Unang-una, yung Citizens Crime Watch po, walang pondo yan. Kami po ay kumikilos sa sarili naming kaparaanan. Ngayon, yung moral support lang po ninyo, yung napakalaking bagay na po yun. Pagkat kayo po ang nagpapalakas ng kalooban namin para gawin po ito. Pagkat ang laban po sa korupsyon, laban po nating lahat ito. Ang pinaglalaban po namin dito, ang sambayan ng Pilipino, na tayo po ay nadadaya. Yung buwis mula sa ating na binabayad natin sa ating gobyerno, ginagastos po dito sa mga proyektong ito. Pero pag may mga insertion sa mga ganyan, mga patago ng mga proyekto, ay nadadaya po tayo. At kayo po, lalo na po itong mga kasamahan natin sa media, malaking bagay po yung binibigay ninyong suporta sa atin at kami naman ay nagpapasalamat po sa inyo. At yung mga mamamayan natin na nakikinig at nanonood, pagdasal nyo lang po kami, nabigyan pa kami ng lakas ng loob para po ipagpatuloy itong aming ginagawa. In other words, just make noise kung yung mga mamamayan, kasi lahat naman may access sa social media, indicate your disapproval, your disapprobation, your displeasure sa ginawang ito ng majority sa ating House of Representatives na nilagyan yung mga zero at kung makikita nyo, no? Ito, sample pa lang ito, ha? Puro soft projects, yung mahirap ma-account. Ayan, alam ko ng mga congressmen yan. Katulad dito sa DA, hybrid seeds, inorganic fertilizer. Di ba yung fertilizer funds scam? Galit na galit sila. Ba't nandito na naman? Soil ameliorants, agricultural drone services, ha? Mga soft project ito eh. Madaling madaling ipad itong mga ganitong projects eh. Ang tawag dito soft projects as opposed to hard projects na nakikita ninyo. Grabe, dami ho talagang alam nitong mga ano na to, no? Itong mga politiko na to. Dami ho nilang galing ho na magpalusot ng pondo. Drone services, seryoso. So ewan ko kung bakit si Speaker mahilig sa soft.
na projects. Mhm. So, Dagdagan ko lang, Karen eh. Ang request namin sa taong bayan, huwag niyo po sana ibenta ang inyong katwiran. Yun po talaga. Sana maging madiin yan sa inyong mga coverage. Huwag niyo po ibenta ang inyong katwiran. Dolan po, sa yung falsification, crime ang ginawa nila. Krimen. Ngayon, yung mga taong nakakabenepisyo dito, lumalambot ko minsan ng opinion dahil the crime benefits them. Huwag po kayo maging accomplice sa crime nitong ating sasampahan ng kaso. Yun lang po. Last two questions. Meron pa ba tayong mga katanungan, kapatid? Carlo, meron pa ba, Carlo? ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Sa mga nagpakulay dito sa video na to, maraming salamat. Sa mga baguhan lang ho, alam nyo na ho gagawin na isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.